Magandang mga class, ako nga pala si Ana Bahantos, ang inyong tagapagturo sa mga ito. Ngayon class, magukoy mo po ay nais kong tulutin ninyo ang mga kalat at pakihanay na rin yung mga upuan. Kung tapos na, ay maaari na kayong umupo. Sino ang lumiwan sa ating klase sa mga ito? Kung meron, binibining sa sekretarya, pakitala at pasa sa akin mamaya pagkatapos ng ating talakayan. Naunawaan ba? Maraming salamat. Ngayon, sino sa inyo ang nakakaala sa ating tinalakay noong nakarang tagpo? Yes, ginoong patalan ko. Magaling, ang aming tinalakay noong nakarang tagpo ay tungkol sa isang pabula na pinamagatang si Kuneho at si Pagong. Tungkol saan nga ba ang pabulang ito pinipiling Dido? Tama, ang pabulang ito ay tungkol sa isang kuneho na kung saan ay mataas ang kanyang kumpiyansa sa kanyang sarili at hinamaliit niya si Pagong dahil nga sa mabilis sa mahina itong kumilos kumpara sa kanya. So, minamaliit niya ang kanyang kakayahan. At sa huli ay nanalo ang Pagong. So, may mga katanungan ba kayo patungkol sa ating nakaraang talakayan? Kung wala na, ay magkakaroon tayo ng isang panibagong aktibidad para sa ating panibagong paksang tatalakayin sa mga ito. Sa nakikita niyo, ano nakikita ninyo sa litrato? Tama, ito ay isang litrato ng isang ina. Ito ay isang litrato ng isang ina na kung saan ay nagbahagi siya ng kanyang mga opinion patungkol sa mga naging issue ng kanyang mga anak para ipinagtatanggol niya ang kanyang anak laban sa ibang tao. Kasi ang nakasaad dito ay mga bullying sa eskwelahan. So kayo baklas ay ipinagtatanggol din ng inyong mga ina? Tama, tayo ay pinagtatanggol ng ating mga ina, mga magulang dahil mahal nila tayo at kung hindi dahil sa kanila ay wala tayo dito ngayon sa ating kinatatayuan. Ngayon class, base sa ating ginawang aktibidad o base sa mga larawan na nakikita ninyo sa harapan, ano kaya sa tingin ninyo ang tatalakay natin sa mga ito? Tama, ang tatalakay natin sa mga ito ay tungkol sa pelikulang anak ni Rory B. Quintos. So, ang pelikula, ito ay isang formal na visual na sinilang ng kwento ng isang kwento. Kadalasan ito nakikita sa television at sinihan. Ngunit bago natin palawyakin ang inyong kaalaman patungkol sa ating panibagong paksa, ay alamin muna natin ang mga layunin na nais natin kamtan pagkatapos ng ating talakayan. Una, nasasabi ang kahulugan ng pelikula at ang mensahe ng pelikulang napanood. Pangalawa, nailalahad ang kahalagahan ng pagsasakripisyo at pagtupad ng tungkol ng isang ina sa kanyang anak. Pangatlo, nakagagawa ng sariling refleksyon patungkol sa napanood na pelikula. So, makakamit lamang natin iyan kung nakikinig kayo ng maayos at nakikipag-kooperasyon kayo sa akin. Naunawaan ba, class? Maasahan ko ba yan sa inyo? Maraming salamat. Ngayon, class, ano nga ba ang pelikula? Okay, ang pelikula, ito ay isang formal na visual na sining na naglalayong magkwento ng isang kwento, kadalasan ito nakikita sa television at sinihan. So, ito yung mga pinapanood natin sa sinihan at sa mga television. Yun ay tinatawag na pelikula. Ngayon, class, napanood nyo na ba ang pelikulang anak ni Rory B. Quintos? So, ang pelikulang ito ay papaloob ng mga tauhan na sina Julia Barreto at si Vilma Santos, na kung saan si Vilma Santos dito, siya yung ina.
Tama, siya yung ina na pumunta sa ibang bansa para magtrabaho at kumayod para sa kanyang mga anak. Ngunit, sa pag-uwi niya sa Pilipinas ay nasaksihan lamang niya na yung anak niya na si Julia Barreto ay parang naparigwara na, hindi na nagiging irresponsible ang anak na, naninigarilyo, nagbabarkada, at naging addict na, nagdodroga na siya, umiinom na siya, palagi na siyang lumalabas tuwing gabi at umuwi kung kinaumagahan na, mga ganon yung parang at kung sino-sino ng lalaki yung sinasamahan niya. Yun yung naging takbo ng istorya ng pelikulang na. Sa inyong palagay ba, class, ay sa inyong palagay ba ay maging sino ba yung may kasalanan dito? Yung ina ba na si Vilma Santos, yung ina ba na si Vilma Santos na nagtrabaho at kumayod sa ibang bansa, iniwan niya yung mga anak niya sa ibang tao sa Pilipinas, o yung anak niya na nangungulila sa pagmamahal ng isang ina, kaya nagkakagawa siya at ginagawa niya yung mga bagay na ayaw ng kanyang ina dahil gusto niya itong magtampo at magalit ito sa kanya. Binibining labor. Tama. So bilang isang anak, napakahalaga na yung mga sakripisyo ng ating mga magulang para sa atin, lalong-lalo na dapat matuto tayong umunawa sa sitwasyon. Kasi nga, di ba, sa kasakaso dito sa Pilipinas is talaga namang napakamahal ng mga bilihin, napakababa ng mga sweldo. So, marami sa ating mga minamahal na kababayan ay pumupunta talaga sa ibang bansa, naging OFW worker para mas kumayod at para mas malaki yung perang maipapadala nila sa Pilipinas. So, dapat nating unawain ang ganong sitwasyon, class, na dapat iyon ay parte ng pagsasakripisyo at pagmamahal, pag-aalaga ng isang ina sa kanyang mga anak. So, dapat matuto tayong umunawa at pahalagahan natin yung pagsasakripisyo na binibigay sa atin ng ating mga magulang. At bilang mga magulang na rin ay kahit na malayo tayo, kahit na hindi natin nasamahan yung mga anak natin, ay parang iparamdam din natin sa kanila na kahit wala tayo, ay nandun din tayo kasi nga ngayon sa pamamagitan ngayon may mga emails na, messenger, video call, mga online na, so tawagan sila palagi, iparamdam namin sa kanila yung pagmamahal, diba, na parang hindi nila mararamdaman na parang naiinggit sila sa iba kasi wala tayo dun sa tabi nila. So, sa pangalawang katanungan, class, kung kayo ba papipiliin, dito ba kayo sa Pilipinas magtrabaho, kasama ninyo ang inyong mga mahal sa buhay, ang inyong mga anak, mga kapatid, mga magulang, pero maliit yung sweldo, o doon sa ibang bansa, diba? So dapat tayo maging practical tayo sa mga nangyayari sa paligid. Kasi alam nyo, class, sa panahon ngayon, pera yung tumatakbo sa buhay ng isang tao. Kung wala kang pera, wala ka. So, sa pangatlong tanong, ano ang papel na ginagampanan ng mga tauhan sa pelikula?
binibining, yes, binibining Isnani. Tama. Ang papel na ginagampanan ng mga tauhan sa pelikula ay yung si Julia. Siya yung anak na irresponsable, walang pagpapahalaga sa sarili at sa pamilya, yung parang yung sa isip niya at sa puso niya puro ng galit, puot at paghihiganti na lang, ganun, parang walang natitirang pagmamahal para sa kanyang ina. Yung ang karakter niya dito sa pelikulang ito. Si Vilma naman, o yung ina, siya yung mapagmahal na ina, yung nagsasakripisyo para maibigay lang sa kanyang mga anak yung mga pangangailangan nila. Sa pang-apat na tanong, sa iyong palagay, gaano ba kahalaga ang pagsasakripisyo at pagtupad ng tungkulin at responsibilidad ng isang ina sa kanyang anak? Yes, Ginoong Patalinghong. Tama. Napakalaga na gampanan natin ang ating responsibilidad hindi lang bilang isang ina, kundi bilang isang anak na rin. Kasi isipin nila lang, class, kung hindi ginagampanan ng ating mga ina yung responsibilidad nila sa atin, ay nasaan tayo ngayon? Siguro hindi tayo nabubuhay. Siguro nasa lansangan lang tayo, sa mga kali tayo, nanilimos tayo, wala tayong matirhan o ng gano'n. Dahil sa kanilang responsibilidad, tungkulin at pagmamahal para sa atin. Nandito tayo ngayon. Kumakain tayo ng pangatlong beses sa isang araw. Nakapagbibihis tayo ng maayos na damit. Nakatira tayo sa may bubong na bahay. Ganon. Kung hindi dahil sa kanilang responsibilidad, pagmamalasakit at pagmamahal para sa atin, siguro yung mga bagay na meron tayo ngayon ay wala tayo nito. Iba class. So, bilang isang anak, paano mo maipapakita at maipaparamdam ang pagmamahal mo sa iyong ina o magulang? Yes, Binibining Beho. Tama. Bilang isang anak, ipaparamdam natin ang ating pagmamahal at pagpapahalaga para sa ating mga magulang sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti. Mag-aaral tayo ng mabuti nang sa ganon ay lahat ng kanilang sakripisyo ay masusukulian natin sa balang araw. Tayo naman yung mag-aalaga sa kanila, tayo naman yung magbibigay ng mga pangangailangan nila, yung may paparamdam sa kanila na hindi sayang yung paghihirap ko, hindi sayang yung sakripisyo ko na pinaaral kita dahil tingnan mo yung sarili mo ngayon. Yung mga ganun na pakiramdam ba? So dapat tayo bilang anak matuto tayong pahalagahan yung mga pagsusumikat, pagsasakripisyo ng ating mga magulang para sa atin. Kung gayon ay dapat tayo mag-aaral mabuti, maging isang mabuting anak, alagaan natin sila kapag sila ay sa trabaho at hindi tayo magiging papabigat at pasaway sa kanila. Na imbis tayo ay maging silbi na kapag papabawas na kanilang mga iniisip at mga stress sa buhay ay tayo pa yung dumadagdag, diba? So, kung ikaw ay maging magulang sa hinaharap, alin ang pipiliin mo? Magtrabaho sa ibang bansa ngunit malayo sa iyong mga anak o manatili dito ngunit kahit isang tuka kayo? Diba? So, kung ikaw yung pamipiliin, Binibining Urungan, ano yung pipiliin mo? Yung manatili ka lang dito o magtrabaho ka sa ibang bansa? Kung ikaw yung magiging sa paglipas ng mga panahon. Tama. Kung ako din, kahit ako din yung tatanungin, mas piliin ko na din na magtrabaho sa ibang bansa kahit hindi ko kasama yung mga pamilya natin. Kasi mas
mas malaki yung oportunidad at mas malaki yung tsansa na mas mabibigyan ko ng maginhawang buhay yung pamilya ko kung andun ako sa ibang bansa. Kasi hindi naman natin makipagkakaila na mas talaga mas mataas talaga yung tsansa doon na magkaroon tayo ng masaganang buhay. Diba? May malaking sweldo, diba? Maraming trabaho na mapag-a-applyan. So, aamin mo naman yun, magkasama kayo, mga kayo dito sa Pilipinas. Ngunit kahit isang tuha kayo, yung parang nakikita mo mismo sa sarili mo na nakikita pamilya mo. Matiis mo bang makikita yung mga magulang mo na kumakain ng isang beses sa isang araw? So, diba ganun? Diba ganun? Dapat maging practical tayo sa buhay na dapat isipin natin yung hinaharap. Hindi pwede na dito lang tayo hanggang maging matanda, hanggang sa tumanda tayo. Dapat mabigyan natin sila ng magandang buhay at magandang kinabukasan. Ngayon, ano ba ang mensahe na iparating ng pelikulang ating napanood ninyo kanina? Tama. Ang mensahe na iparating ng pelikula ay dapat sa lahat ng panahon ay maging mapagpasalamat na lang tayo, diba? Marunong tayong magpahalaga sa mga sakripisyo at pagmamahal na natatanggap natin. Kasi hindi lahat tayo sa mundo ay nakakatanggap nun, diba? Maswerte tayo kasi may mga magulang tayo. Maswerte tayo kasi may mga pamilya tayo. Maswerte tayo kasi nakakain tayo. Maswerte tayo kasi nakapagbihis tayo. Maswerte tayo kasi may bahay tayong sinisilungan. Maswerte tayo kasi meron sa atin. Mayroon tayo ng mga bagay na wala sa iba. Yun yung dapat ipagpasalamat natin sa Diyos. Yun yung bagay na dapat ipagpapasalamat natin sa ating mga magulang. Kaya class, may mga katanungan pa ba kayo patungkol sa ating nakaraang sa ating talakayan ngayon? Kung wala na, ay magkakaroon tayo ng isang pangkatang gawain. So, ang gagawin nyo lamang ay papangkatin ko kayo sa dalawa. Dito yung unang pangkat at ito yung pangalawang pangkat. So, ang gagawin nyo lamang ay sumulat kayo ng isang sanaysay patungkol sa pagmamahalin nyo sa inyong magulang. Diba? At sanaysay tungkol sa mga karanasan nyo simula ng mga maliit pa kayo hanggang sa nakarating kayo sa puntong ito na third year college. Okay? Naunawaan ba, class? Isulat lamang ito sa isang buong papel at ipasa sa akin mamaya pagkatapos. Kung nauunawaan nyo, ay maaari na kayo magsimula. Ibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto. Ngayon ay tapos na, kaya maaaring ipasa nyo na ang mga papel at babasahin ng ibang grupo ang papel na ginawa ninyo. Ay maraming salamat sa inyong cooperation class. Nawa ay may maraming aral at mensahe ang napulot ninyo mula sa ating talakayan ngayong umaga. Yun lamang. Maraming salamat at paalam.